5. Sa mga kakatutok pa lamang po, malalim ang hinaing ni Ate Nilda laban sa kanyang biyenan at hipag at pati na rin po sa kanyang kinakasama at nais din po niyang mapalapit sa kanyang mga anak. Pero ayon po sa tatlo, mas nanaisin pa nilang wala na lang pong kilalaning ina ang mga bata kung katulad din lang ni Aling Nilda. Sino po ang nagsabi noon, Mang Rodolfo? Ayaw po ba ninyo na makasama pa ni Aling Nilda ang mga bata? Kapal naman ang mukha niyan eh. Isalak na yung mga anak ko. Kapal na mukha. Samahan pa. Eh, nanay ko, pinakulong ko lang ang nanay ko eh. Dahil nasaktan yung mga bata eh. Nasaan po kayo nung araw na nangyari yun, na nagkasakitan Lasing din po? po Nasa siya, labas ako, ma'am. sa kumpare ko ako sa labas. Nasa labas ako. May inom din po kayo. Correct. Biyahe din, minsan. Biyahe ko ng motor. Mang Rodolfo, tanong ko lang po, nakita po ba ninyong Kakain pa sila. aktwal Kakain pa sila. na sinaktan po ni Aling Nilda ang inyo pong mga anak? Hindi ko mo nakita ng ako. May nagsabi lang ho sa akin. Wala. Sino po ang nagsabi sa inyo? Mga tao sa labas sa amin. Mga nasa labas. Ano po ang sinasabi? Sumbong nga, nasampal daw yung anak ko. Kinaladkad sa kanan. Ano po ginawa nyo? Ba, hindi ko naman kinaladkad, ano? Nako. Nasampal ka sa bunutan. Kasi sinungaling ka. Sinungaling ka. Kinaladkad mo dalawa, sinabi mo pa na. Mang Rodolfo, sandali lang, nagawa niyo na po bang saktan si Aling Nilda? Hindi ko nga Nagawa na Dahil nila. Bawal, malaki na Nagawa na babae. nila. Hindi po ninyo nagawang saktan siya. Nako. Nagawa. Tinigas na ako yun eh, yung araw. Siya pa nga may Ang tinatanong ko po, si Mang Rodolfo ba sinaktan kayo, Aling Nilda? Nagsuntukan din po kami niyan. Suntukan po. O para alam ni Aling Maribet, ano yung nangyaring suntukan na yun? Nagsuntukan po sila pero hindi po talagang maano ni paring Rodolfo si Hindi po matindi, Maring Nilda. Lagi lang Sa kami laki ng katawan. nagsusuntukan yan. Talo po lagi si paring Balong Malakas siya, malakas. Talo pa si Mang Rodolfo? Talo siya. Abay, ganun ka pala talaga kalakas. Siyang amin, malakas na po ako, tapos nung tinirigas po ako niyan, natural. Natural lamang. Lalo po ako lumang asawa. Natural lamang. Tinirigas ako, bagong panganak ako, hindi ako makakain niya. Sandali lang, so tinirgas po ninyo dahil ayaw niya magpasaway. Ayaw maawat eh. Ay, pasaway. Tama lang sa'yo. Ayaw pasaway. Matanda ka, titigil sa mukha mo. Ate Nilda, wala. Ay, sandali po, ang nagiging dahilan po, napapansin galing sa kayo po lagi po ni yung sarili inyong kumare na si Aling Maribet. Sarili na gustong masunod. Parang pakiramdam niya po, ma'am, na tama yung lagi niyang nasa isip. Tama. Oo. Pero sabi ko sa kanya, mali yan. At yun ang kinakaalarma naming lahat, Aling Nilda. Hindi ka namin para husgahan dito, subalit gusto ka naming tulungan, mapaayos yun, maitama, habang may oras pa. Para po yung mga anak niya, makapiling niya. At hindi tuluyang lumayo po sa inyo, Aling mga anak Nilda. Nahawa na nga rin po ako sa mga anak. Naawa ka sa mga anak mo, hindi ka Awa ka, hindi ka ganyan. Hindi pa yung inom. Ano sila yung pag-iinom? Aling Nilda, tignan po ninyo ako. Kayo po ay isang ina. Masakit man po ito sasabihin ko sa inyo. Pero napag-alaman ko po mula sa aking mga staff, kinausap po ang mga anak ninyo. Sa 2 taon po na hindi ninyo nakikita ang inyong mga anak, Nalulungkot na po. hindi po kayo hinanap ng mga anak ninyo. Hindi po kayo na-miss. At ang sabi pa ho, wala silang nararamdaman para sa'yo. At pag naririnig nila ang pangalan mo, natatakot sila, Ate Nilda. Baka bigla lang ang habutin eh. Kaya pag lumapit eh. Hindi, sa akin po, ma'am, yung pag siya po, sinasabi niya na po talaga sa akin na siya po talaga ano na siya sa mga anak niya. Handa na po siyang pakisamahan yung mga Pasaway anak na niya ako, talaga. pasaway Na ka pa. makasama niya po talaga. At Naunawaan ko yun, pinagsisisihan niya Ate po talaga Maribel. yun At sa nakikita ko naman na talagang ang gusto ito ni Aling Nilda ay ang pinakikiusap nga niya talaga kay Aling Leonora, kay Nanay Rosario, at kay Mang Rodolfo,
ay mabigyan din siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang mga anak. Pero Ate Nilda, kailangan po ninyong patunayan yun. Opo, ma'am. Dahil malalim po ang mga sugat na iniwan ninyo sa mga bata. Mga kasawsawan, malalim po ang pinanggagalingan ng galit at tambo ng mga bisita po natin. At dahil nga po sa pag-abandona ni Ate Nilda sa kanyang mga anak, bibigyan po natin sila ng pagkakataon na makaharap at magkaroon po ng heart-to-heart talk kasama ang ating pong mahal na trio tagapayo. Pwede naman magkabalikan kung talagang ikaw ay talagang meron ng kapasidad para sabi mismo na kaibigan mo, kung may meron ng kakayahan. Pero kung nakikita, kagaya niyan, umaming ka, minom ka na naman. Tapos, nag-deny pa, di ba? Oo. Hindi pa inamin. Hindi nga po ako minum paggabi. Ang ikuha naman natin dito, yung equitable na consider dahil matagal naman silang nagsamang, Anim silang anak tsaka eh. 81 years old na rin po kayo, hindi po ba? Sa amin pong mga panauhin, sana po ay naantig ang inyong mga puso sa binigay pong counseling ng ating trio tagapayo. Lalo na po sa inyo, Ate Nilda. Meron pa rin po silang mga ilang mensahe na nais pong iwan sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Kay Aling Nilda, napakinggan ko ang iyong kwento dito. Alang-alang man lamang sa kapayapaan ninyong, sabi nga magbabiyanan at bilang ikaw ay manugang, kahit na hindi pa kayo kasal ni Mang Rodolfo, sabi nga meron naman kayong common law relationship at yan naman ay ina-accept ng batas. Alang-alang lamang sa pagsasama ninyo ng 20 years at alang-alang sa naging bunga ng inyong pagsasama at pagmamahalan, ay siguro'y karapat-dapat na humingi ka ng tawad sa iyong nanay, magpakumbaba ka at sana'y pagbutihin mo na ito at maging ulirang kang ina.